Samantala, kine-question ni Vice President Jejomar Binay ang desisyon ng korte na tuluyang nagbasura sa kasong syndicated estafa na isinampa ng Pag-ibig Fund laban sa Globe Asiatic. Ayon sa pangalawang Pangulo, dapat na iapela ng Pag-ibig Fund ang desisyong ibinaba ng Makati RTC. May report si Noel Perfecto. Inaapela ni Vice President Jejomar Binay sa Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang kontrobersyal na kutusan na pinalabas ng Makati RTC Branch 58 na fund secretary ang desisyon nito hinggil sa pagbasura ng korte sa inihain na motion for reconsideration ng Pag-ibig Fund. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang kaso na tinukoy ng Makati RTC Branch 58 ay hindi main case ng syndicated estafa na isinampa ng HDMF kontra sa Globe Asiatic head na si Delphine Lee at sa iba pang mga opisyalis ng naturang kumpanya. Idinagdag pa ni Binay na inililigaw lamang ng Globe Asiatic ang mamamayan nang igiit nito na isang pagkapanalo ng grupo ni Delphine Lee at ng mga kasamahan nito sa Globe Asiatic. Dahil dito, nanawagan rin si Vice President Binay sa mga kinaukulan ng PNP na sana ay huwag nang tigilan ang pagtugis kay Delphine Lee at sa mga kasamahan nito na kasalukuyan nagtatago. Ayon pa kay Binay, si Lee ay mayroong 2 million pesos na reward sakaling mahuli ito. Samantala, iginiit naman ni Chief Executive Officer at Presidente ng Pag-ibig, Attorney Darlene Berberabe, na malayo sa katotohanan ang naging desisyon ng Makati RTC Branch 58 dahil ang main case ay ang syndicated estafa at hindi ang mga simpleng puntos lamang ng kaso. Ayon pa kay Berberabe, gumamit ng Ponzi scheme ang Globe Asiatic para makakuha ng 6.6 na bilyong pisong halaga ng pondo mula sa Pag-ibig Fund para sa pagpapagawa ng Severa projects nito sa Pampanga Province. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.